Aabot sa 20 ang patay sa pinagsamang epekto ng bagyong Ferdy, Hener at Habagat batay po sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang po sa mga naapektuhan ang ilang lugar sa Mimaropa. Saksi, si Bam Alegre. Napalian sila ng kating. Na-rescue po namin. Palutang-lutang sa laot sa Balabac, Palawan ang isang bangkang namataan ng Seacraft ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Naputol ang katig ng bangka dahil sa malakas na hangin at alon. Nasagip at maayos na lagay ng dalawang sakay nito na magbibenta sana ng seaweed. Nabagsakan naman ang puno ng nyog ang isang bahay sa Rizal, Palawan. Patay ang isang lolo at kanyang apo. Kritikal ang 3 kaanak nila. Sa Sipalay City, Negros Occidental, nakita sa pantala ng isang lalaking edad 14. 3 araw hinanap ang biktima na batay sa investigasyon, nalunod habang naliligo kasama ang 3 kaibigan. Mahigit 33,000 lumikas sa buong Negros Occidental dahil sa baha. Ang San Enrique na binaha rin, isinailalim sa state of calamity. Almost to harvest ng mga humay. Tinalapawan isang tubig. Estas pong ang iba naman nga underwater pa. Sa Sablayan Occidental, Mindoro, napinsala ng malakas na agos ng tubig sa Amnay River ang protective dike doon. Na talaga. Ikinatakot ito ng mga residente at magsasaka. Nalungkot po kami dahil nga po nakita po namin na ganyan na naman, ay di minsan lingguhan na naman kami sa evacuation. Doon na naman po kami. Sira po ng pagbabad po ng nabubulok po. Bubulok po yung palay at siyempre pag ginarbis na po yan, kung uminit man, wala na rin pong aanihin yan kasi nga sira na po. Babad na po eh. Dahil sa masamang panahong dala ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Ferdy at Hener, 20 ang naiulat na nasawi sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. 14 ang nawawala at 11 ang sugatan. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.